kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Inang at dalawa niyang anak natabunan ng buhay ng tune-tuniladang buhanging bumuhos mula sa tumagilid na truck. Retrieval operations, pahirapan. Padre de pamilya ng mga biktima, halos pagsakluban ng langit at lupa. Bagyong Dindo, umahagupit na sa Cagayan, Ilocos at iba pang lugar sa norte. Ilang bayan di na mapuntahan dahil sa baha. Mga otoridad naka-alerto sa pag-rescue. Update sa Bagyong Dindo. Alamin mula kay Mang Tani. Exclusive. Tricycle ng soft drinks. Nawala ng kontrol at tuluyang bumaligtad sa Taguig. Driver at pahinante humagis. Eksklusibo ring kuha ng CCTV. Mga menor de edad huli sa aktong nagnanakaw sa isang videoke bar. Tila nakipagpatintero pa sa mga tumugis na pulis. Senador Coco Pimentel kumalas na sa United Nationalist Alliance o UNA Coalition. Kanino kaya makikipag-alyansa sa eleksyon? Sa Davao, mga produktong umano'y pampapayat pero di ligtas at nakitaan pa ng sangkap sa shabu. Pinagkukumpiska. Dalagitang estudyante, nagreklamo matapos siyang sabunutan ng teacher na lalaki. Sa China, tumutugis na pulis, nagulungan ng kotse. Mga kinaliwang video sa internet, dalawang baby na nag-aagawan sa pacifier at batang todo emote sa isang kanta. Diana Subiri naging emosyonal sa kauna-unahang acting award. Sam Pinto na sorpresa raw ng muling tanghaling Sexiest Pinay. Jackie Rice na cover girl ngayon, hindi naman nagpauli. At 24 oras at iba pang programa sa GMA at GMA News TV. Kinilala sa 2012 US International Film and Video Festival. Magandang gabi po, kalunos-lunos ang sinapit ng isang ina at dalawa niyang anak sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Nailibing sila ng buhay nang matabunan ng kanilang bahay ng tone-toneladang buhangin mula sa isang truck na tumagilid. Ang padre de pamilya ay wala nang nagawa para masagip ang kanyang mag-iina. Inabot ng ilang oras bago tuluyang nakuha ang mga 13 biktima. Nakatutok si Oscar Oida. Kitang-kita ng caretaker na si J.R. Rebadaho kung paano tabunan ng tone-toneladang buhangin mula sa tumagilid na truck ang kanilang tinitirahan sa loob ng binabantayan niyang compound sa May Maria Clara Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. Nasa loob ng kanilang tinitirahan ng kanyang asawa at dalawang anak nang maganap ang aksidente. Naglalaro po yung bunso, tapos yung nanay nakaupo po sa sopa. Kaya yung isa po, natutulog na po sa kama. Nakita ko po na tumatagilid na po yung truck. Ayun, tapos nataranta na po ako, sumigaw na ako. Ayon sa mga saksi, tinatayang alas 11:30 ng gabi. Magbabagsak raw sana ng mga buhangin ang naturang truck nang bigla itong tumagilid at bumuhos ang mga karga nitong buhangin. Umaandar ng paahon ang truck nang biglang umangat ang unahan nito sa sobrang bigat ng karga. Tumagilid ito at bumuhos sa mga kargang buhangin na tumabon sa tinutuluyan ng mga mag-iina. Unang nahukay sa mga biktima ay ang ginang na kinilala sa pangalang Jenilyn Tabahonda. Agad siyang isinugod ng ospital, pero kalaunay, binawian din ang buhay. Sunod na nakuha ang 4 na taong gulang niyang anak na si Jessie. Pero maging ito,
di na rin pinalad na mabuhay. Pilit namang hinanap ng mga rescuer ang pangatlong biktima, ang 2 taong gulang na si Cristel. Pero di ito naging madali. Bukod kasi sa napailalim ang bata ng gusto, dagdag pahirap din ang mga miron na sumugod sa lugar para mag-usyoso. Magliliwanag na nang matagpuan ang pangatlong biktima. Ayon sa nakakita, may pulso pa ito nang makuha. Pero di na rin umabot ang buhay sa ospital. Hawak na ng otoridad ang driver ng tumagilid na truck na si Jerome Doctolero. May pagkukulang ang driver nito. Kaya liable pa rin siya sa pangyayari. Ano pong nakikita niyo pagkukulang? Hindi niya inisip yung pagpasok niya kung yung sasakyan okay ba na paakyatin ng ganyan or malinis ba yung kalye na supposed to be dadaanan niya para walang magiging problema. Oscar Oy na nakatutok, 24 oras. Humihingi ng tawad ngayon ang driver ng truck sa pamilya ng mga inang o mag-iinang nasawi ng matabunan ng bumuhos na buhangin. Ang padre de pamilya naman na mag-iina labis ngayon ng dalamhati. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mike, hindi malinaw sa ngayon kung itutuloy ang trabaho dito sa construction site o yung bakanting lote dito sa Santo Domingo, Quezon City kung saan nangyari nga yung trahedya kagabi dahil wala pa tayong nakakausap na kinatawan ng may-ari ng lote. Pero batay na rin sa pakikipag-usap natin dito sa ilang barangay officials, malamang tigil daw muna ang trabaho at pagtatambak ng lupa dito dahil bukod sa sira yung barracks o yung tulugan ng mga obrero dito, narito pa rin yung truck na nagdala ng buhangin at hindi matanggal na may-ari. Labis ang paghihinagpis ng caretaker na si J.R. Rebadaho sa tanggapan ng Traffic Enforcement Center ng PNP sa Balintawak, Quezon City kanina. Hindi raw niya matanggap ang sinapit ng kanyang asawa at 2 anak na namatay matapos matabunan ng buhangin mula sa tumagilid na dump truck. Nang hindi na matiis ang galit, sinubukan nitong pasukin ang opisina ng mga pulis kung saan iniimbestigahan ang driver ng truck na si Jerome Doctolero. Mabuti na lang at napigilan ng mga pulis na magpang-abot ang dalawa. Humingi naman ng tawad at pangunawa si Doctolero sa pamilya ng mga biktima. Pero kwento niya, si Rebadaho pa raw ang nagpapasok sa kanyang truck sa construction site sa Barangay Santo Domingo, Quezon City at nagsabing ligtas magdiskarga ng buhangin malapit sa barracks area kung saan naroroon ang tulugan ng mga obrero. Kahit duda dahil malambot ang lupa, giniit daw ni Rebadaho na ligtas dumaan ng mabigat na truck sa lugar. Matigas tingnan, parang siniminto. Kaya lang ang baba nun, ilalim, malambot. Ay biglang lumusot yung gulong. Tumagilid yung truck. Kaya unti-unting nabuwal. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicides si Doctolero. Posible ring masampahan ng reklamo ang may-ari ng truck na Chelsea Sand and Gravel. Yung registered owner ng sasakyan, may liability din pagdating sa civil aspect ng kaso. Dahil kapos din sa pera ang mga kaanak ng mga biktima, pinoproblema nila ang bayarin sa ospital, punerarya at pagpapalibing sa mga nasawi. Tanghali na nang dumating ang kinatawa ng may-ari ng truck. Nangako silang tutulong sa mga gastusin ng pamilya. Pero hindi raw pwedeng isisi sa driver lamang ang buong pangyayari. Sa sitwasyon ng delivery din, doon sa site din, medyo may pagkukulang din na alam naman niya malambot pa yung nagpapadeliver pa rin siya. Mike, sa ngayon wala talagang mga obrero dito dahil nasira nga yung kanilang barracks area at hanggang sa mga sandaling ito hindi pa rin kinukuha yung truck mula dito sa construction site dahil napakalalim ang pagkakabaon ng mga gulong nito sa putik na ito na nga yung naging sanhi ng pagtagilid nito kagabi. Batay na rin sa pakikipag-usap natin dito sa ilang kaanak ng mga biktima, nangako na raw yung may-ari ng truck na sasagutin ng lahat na gastusin ng pamilya, partikular yung bayarin sa ospital at sa punerarya. Pero malamang bukas pa raw sisimulan ang burol ng 3 nasawi dahil inaayos pa raw yung bayad hanggang sa mga sandaling ito. Mike? Chino, kamusta ba ang panahon dyan nung nangyari yung trahedya na yan? Hanggang ngayon, kamusta ang panahon dyan sa lugar na yan? Chino? Mike, sa ating pagkakaintindi ay isa sa mga sinisisi nung kinatawan ng may-ari ng truck, pati na rin ng truck driver, yung malambot daw na lupa dahil walang patid daw ang pag-ulan dito nitong mga nakalipas na araw.
Mike. Maraming salamat, Chino Gaston. Humahagupit na ang bagyong Dindo, lalo na sa mga lugar kung saan nakataas ang storm warning signal number 2 ng Pag-asa. Kabilang dito ang Cagayan, kung saan halos zero visibility na sa daan o wala nang makita halos sa daan, habang nagngangalit naman ang karagatan mula sa Santa Ana sa Cagayan. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Mel, patuloy na nakararanas ng pabugso-bugsong pagbayo ng malakas na hangin si Bagyong Dindo dito sa Santa Ana, Cagayan. Gayunman, tumila na ang ulan. Dahil kay Bagyong Dindo, naglakihan ng mga alon sa karagatan magtatanghali kanina. Kaya naman ang mga mangingisda rito sa Santa Ana, piniling wag munang pumalaot. Mahirap na raw kasing makipagsapalaran, lalo na't alam nilang delikado ang pumalaot kapag ganitong may bagyo. Kung ganitong panahon, hindi kami makalaot o makakuha ng isda. Kasi masama ng panahon. Delikado. Pero ang mga nakatira malapit sa dagat, walang balak lumikas pa. Kailangan din daw kasi nilang bantayan ang kanilang mga bangka na kanilang ikinabubuhay. Ito, mga bangka dito, kung malalaking alon, pupunta dyan sa ano. Binabantayan niyo po yung mga bangka ninyo? Para hindi masira. Ang mga nakatira naman malapit sa dagat, wala raw balak lumikas. Pasado 4:00 na madaling araw kanina nang iparamdam ni Dindo ang kanyang lakas. Bigla itong nagbuhos ng malakas na ulan, kasabay ang malakas na ihip ng hangin. Ang mga puno halos tumabingi sa lakas ng hangin. Halos mag-zero visibility o walang makita sa kalsada sa lakas ng buhos ng ulan. Ayon sa mga residente, kanina lang daw muling umulan ng ganitong kalakas dito. Ilang araw daw kasing maganda ang panahon. Nakaantabay naman ang lokal na pamahalaan. Naka-ready na nga ang kanilang speedboat sakaling may kailanganing i-rescue. May mga contingency plans kaming ina-apply. Gaya just in case na may mga na-stranded, may gagamitin kaming pang rescue sa kanila. And of course with the help of the Naval Navy. The navies are there. Sa mga oras na ito, hindi pa naman daw nila kailangan palikasin ng mga residenteng nakatira sa low-lying areas at malapit sa ilog at dagat. Mel, patungo na ang team ng GMA Kapuso Foundation para magpaabot ng kanilang tulong lalo na sa mga residenteng maapektuhan ng Bagyong Dindo na naninirahan sa coastal areas at di makapalaot. At yan ang latest mula dito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Samantala, hindi na mapuntahan ng ilang bayan sa lalawigan naman ng Ilocos Norte dahil sa pagbaha. Kaya ang ilang residente ron ay inilikas na. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, nakatutok live din po ito. Si Jam Sisante naman. Jam! Yes, Mike, wala nang tigil ang pag-ulan dito sa Ilocos Norte at maraming bahagi ng probinsya ay binahana, kabilang ang kapital na Lawag City. Malakas ang buhos ng ulan buong araw sa Ilocos Norte. Binahana ang ilang munisipalidad at lungsod. Sa Lawag City, tumirik ang ilang light vehicles tulad ng kotse at tricycle sa gatuhod na baha. Kaano ng ulan muntik na masira eh. Pero kahit makulimlim at umuulan, naglayag pa rin ang ilang mangingisda ng Lawag City. Sa kabila rin ito ng storm signal number 2 warning ng Pag-asa sa buong Ilocos Norte na maaga daw inanunsyo ng City Disaster Risk Reduction Management Council sa mga barangay. Ang bayan ng Paway naman, binabantayan ng mga residente ang Paway Lake na maaari raw umapaw. Nangangamba silang mauulit ang nangyari noong bagyong Ondoy at Pepeng kung saan nalubog sa baha ang kanyang bahay. Pag magdamag pa yan, siguradong malapit na yung tubig, ma'am, sa amin. Sigurado. Sana pa. Ayaw namin maulit nga yung panahon ng Ondoy sa Kapepeng, ma'am, dahil nakakatakot yan. Sa ilang bahagi ng Paway, naipon na rin ng tubig sa mga kalsada. Madalas kapag malakas ang ulan kasi walang daanan ng tubig papunta dun sa may sapa. Kaya bumabaha rito. Ayon sa provincial government, lumikas na ang ilang mga residente sa bayan ng Pasukin. Mag-force evacuation na rin daw sa bayan ng Bacara. Sa ngayon, hindi mo na mararating ang mga bayan ng Pagudpud at Banggi.
Hindi pa raw kasi nagagawa ng DPWH ang tulay papunta roon at binaha naman ng alternate routes. Panawagan ng lokal na pamahalaan. Kung kinakailangan lumikas, talagang voluntarily magsilikas na dahil yung malalalim na tubig ay hindi natin maiwasan ay kailangan mag-evacuate na tayo. Kung kinakailangan, wag na. Mike, bagamat maraming areas na dito ang binahana, hindi pa naman daw magde-declare ng state of calamity dahil manageable pa naman daw yung sitwasyon at hindi pa naman daw matindi yung naitalang damage to infrastructure at wala rin daw casualties. Mike? Jam, kamusta yung ilog dyan sa Lawag? Mike, sa ngayon ay okay pa naman daw yung level ng lawa, kaya hindi pa naman natatakot yung mga residente sa paligid, pero patuloy nila itong binabantayan at kapag nakikita daw nila na lumalapit na sa bahay nila yung level ng tubig ay lilikas na rin sila. Mike? Maraming salamat, Jam, si Sante. Wala mang nakataas na storm warning signal sa Catanduanes, umulan din ng malakas doon kanina. Mataas din ang mga alon kaya hindi muna pumalaot ang mga mangingisda. Nakatutok si John Consulta live mula sa bayan ng Virac. John? Mel, bagamat sa pangkalahatan ay bumuti na nga itong lagay ng panahon dito sa Catanduanes, ay ramdam pa rin ang sama ng panahon sa ilang bahagi ng probinsya. Malalakas na kulog at ulan ang gumising sa mga residente ng ilang bayan dito sa Catanduanes, kabilang ang kabisera ng probinsya, ang Virac. Kanya-kanyang diskarte ang ilang residente para di mabasa gamit ang ilang panangga sa ulan. Doble ingat din ang mga motorista. Kasabay ng malakas na bugso ng hangin ang kapansin-pansing paglaki ng mga alon. Kaya ang mga bangka nanatiling nasa pangpang at muling ipinagpaliban ang pagpapalaot sa buong magdamag. Malakas pang alon yan. Paglabas na, yan, pahina na yan. Pagka nandun ka na, problema. Kung sino magkukuhan sa'yo, magsasagip doon, wala. Kahit isang bangka, wala. Utis mo na, kahit walang pira. Pero ang ilang residente, tila di alintana ang masamang panahon at nagawa pang maligo sa gitna ng malalakas na alon. Tuloy-tuloy, Mel, ang mga panalangin nga ng mga residente ng Catanduanes na sana ay bumuti na nga ang kalagayan dito sa probinsya para daw makapagpalaot na raw itong mga mangingisda natin at tatansyahin nila ang panahon kung pwede na nga sila magbalik trabaho bukas. Mel? Harinawa, John, at maraming salamat sa iyo, John Consulta. Na kansila po, mga kapuso, hindi po, bago po yung mga flights, ito, nakansila po ang ilang biyahe sa aeroplano at dahil yan sa masungit na panahon, kabilang sa mga hindi natuloy ang biyahe ng Philippine Airlines mula Maynila patungong Lawag sa Ilocos Norte, gayon din ang biyahe mula Lawag pabalik ng Maynila. Kansilado rin ang Cebu Pacific flight mula Maynila patungong Tuguegarao. Ngayong araw na ito, pati na yung biyahe pabalik. Hindi na rin pinatuloy ang biyahe mula Katiklan pa Maynila. Nakansila rin ang Airfield Express flight na biyahe ring Tuguegarao mula Maynila at pabalik. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin natin ngayon ang pinakahuling detalye tungkol sa bagyo mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Mel, base nga dito sa ating pinakahuling satellite image mula sa Weather Central, makikita natin na patuloy na nagbabanta itong bagyong Dindo habang papalapit dito sa extreme northern Luzon. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 2 sa probinsya ng Cagayan, Calayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands, dyan sa Batanes Group of Islands, Apayao at itong Ilocos Norte. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaranas ng masungit na lagay ng panahon at magiging mapanganib po ang karagatan sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Samantala, nakataas naman ang babala ng bagyo bilang isa sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaranas ng mga pagulan at bugso ng hangin at patuloy po nating pinag-iingat yung ating mga kababayan sa posibleng pagkakaroon ng flash floods at landslides. Samantala, sa pinakahuling ulat mula sa Pag-asa, tinatayang nasa layo na lamang 140 kilometro ang sentro ng bagyong si Dindo sa hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 70 kilometro kada oras. Kumikilos pa rin ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometro bawat oras. Mel, hindi ito nalalayo sa track ng
bagyo base sa nakalap na datos ng Weather Central. Makikita natin na ito ay tatawid ng mga isla ng Batanes, yung mga maliliit na isla ron kasama yung Babuyan at Calayan. At kung hindi ito magbabago ng kilos, bukas ito ay maaaring lumabas na ng Philippine Area of Responsibility at pagdating ng Sabado, maaaring tumama na ito dito sa may South China at yung lugar ng Hong Kong. Dahil sa bagyong Sidindo at sa paglakas ng Habagat Mel, ay asahan na magiging maulan hindi lamang dito sa may dulong bahagi ng Luzon na kung saan dumadaan yung bagyong Sidindo. Mapapansin nyo na habang Sidindo ay lumalayo, itong mga kulay pula rito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan, malalakas na pag-ulan po. Yaang ibig sabihin yan. Kaya patuloy pong uulan dito sa Luzon habang itong Sidindo ay lumalabas ng ating area of responsibility. At payo pa rin natin sa mga mangingisda, huwag muna po kayong pumalaot habang hindi pa tuluyang nakalalayo ang bagyong Sidindo dahil yung pong alon dito sa karagatan na ito ay posibleng umabot sa 3 metro ang taas, lalong-lalo na dyan sa Northern Luzon. At ayon pa rin sa Pag-asa, wala pong dapat ipangamba sa level ng tubig sa Magat Dam dyan sa Isabela. Kaninang bandang alas 4, nasa 183 metro ang water level sa Magat Dam. Malayo pa rin yan sa spilling level na 193 meters. Mel, bukod sa bagyong Sidindo na nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility, ay meron pa rin tayong namataang isang low pressure area. Itong nakikita nating kaulapan na yan, pero malayo pa po yan. Halos 2,000 kilometro pa ang layo niyan dito sa may Mindanao. Pero ang ating tinitingnan dito ay pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility sa linggo ng umaga, maaaring ito ay isa ng ganap na bagyo. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, magla-landfall o hindi na talaga magla-landfall yan, Dindo? Dire-diretso na ba yung papalabas? Pag sinabi kasi natin magla-landfall, Mel, kahit yung mga isla dyan sa Batanes na bahagi ng ating bansa, pwede na rin nating sabihin naglandfall yung bagyo. So hindi po siya tumama dito sa mismong Luzon, pero tatama siya doon sa mga maliliit na isla doon sa extreme northern Luzon. Aha. At pag tama noon, wala na, huhupa na o pwede pang magbalik bayan? Mang Tani? Sa ngayon, Mel, hindi natin nakikita yung posibleng pagbalik niya. Pero yan ay nakikita natin, tuloy-tuloy na yung lalayo dito sa ating bansa. Paglagpas niyan dito sa may extreme northern Luzon. Pero yun nga, inuulit natin na hindi lamang po yung bagyo ang magpapaulan pag ito'y lumabas na ng Philippine Area of Responsibility, lalong-lalo na itong hanging habagat na palalakasin nitong papalayong bagyong Sidindo. Aha. Pero Mang Tani, parang nakakabahala yung pagkaka-describe mo sa yung low pressure area, yung ikamo dyan sa Mindanao. Malakas din ba yun, Mang Tani? Sa ngayon, Mel, ito ay isa lamang low pressure area. Pero ang mapapansin mo dito, napakalayo pa niyan dito sa atin. Isa na siyang low pressure area. Karagatan ang dadaanan niyan. At kapag ganyan ang condition, Mel, talagang napakataas ng tsansa na ito ay maging isang malakas na bagyo. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Si Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Parati po naming pinapaalala sa mga nagmamaneho, ingat po kayo para iwas disgrasya. Sa lungsod ng Taguig, isang tricycle ang nawala ng kontrol at tuluyang bumaligtad sa pakurbang bahagi ng C5 Road. Sugatan ang driver at ang pahinante. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24 Eksklusibo. Tinatahak ng tricycle na makikita sa CCTV ng Barangay Lower Bicutan, Taguig ang eastbound lane ng C6 Road nang bigla itong madisgrasya. Sa investigasyon, lumilitaw na may kabilisan ang takbo ng tricycle at pagsapit sa kurbada, hindi kinaya ng preno hanggang sa tuluyang nawala ng kontrol sa manibela ang driver. Ang resulta, bumaliktad ang tricycle. Ang driver at pahinante humagi sa kalsada at literal na nauna pa sa sinasakyan nilang tricycle. Swerteng wala itong nakabanggaan. Tila dahil daw sa bigat ng karga nitong mga kahong-kahong soft drinks at sa bilis ng takbo kaya raw ito na disgrasya. Ang tumalsik na driver at pahinante, mabilis na nakapaglakad ng paika-ika patungo sa bangketa. Buti na lamang hindi tumama ang kanilang mga ulo sa semento
Bugbog at sugat sa hita at paa pa rin ang tinamo nila. Kaya nga patuloy akong nananawagan, nakikiusap sa lahat ng motorista na dumadaan po dito sa amin sa C6. Magminor naman, magdahan-dahan dahil ang dami na pong naaaksidente at ang dami na pong namamatay dito. Nagkabit na ng road safety reminders sa Barangay Lower Bikutan dahil sa malimit na disgrasya dito sa C6 Road. Pero tila dined-dead ba ito ng ilang motorista? Noong nakarang mga linggo lamang, matatanda ang 3 katao namang magkakangka sa motorsiklo ang nadisgrasya sa lugar din na ito. Reckless driving din ang sinasabing purot dulo kaya na mag-overtake sa kurbada ang mga biktima. Heto't sa imbornal naman sila pinulot makarang bumangga sa concrete barrier na nasa tabing kalsada. Emil Sumangil, Alerto, 24. Sa lalawigan ng Pangasinan, isang amang inaresto matapos umano niyang gahasain ang anak niyang 12 taong gulang. Sa Nueva Ecija naman, isang dalagita ang pinatay matapos niyang manlaban sa tangkang pangahalay umano ng sarili naman niyang pinsan. Sila'y Alvis Alerto, 24. Galit na sumugod sa Santa Rosa Police Station ang mga kaanak ni Beverly Luariano, ang 14 anyos na dalagitang pinatay matapos tangkaing halayin. Ang suspect ang 21 anyos na pinsan ng biktima na si Michael Asuncion. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 11 raw ng gabi ng Huwebes nang pasukin ng suspect ang biktima sa kwarto nito habang natutulog. Nang magising at magisigaw daw ang dalagita, inundayan siya ng saksak ng suspect. Ito pong suspects ay second na kasi niya. Tinangka po nitong halayin ang nasabing biktima hanggang sa ito po ay nanlaban. Biglaan po nitong sinaksak itong victim. Agad nadakip ang suspect sa manhunt operations. Sobrang gigil. Kulang na lang, gusto namin patayin yung gumawa. Kung pwede lang namin balatan ng buhay, bigay sa amin ng mga polis, gagawin namin. Pagtanggol lang namin, nabigyan lang namin ng hustisya yung pinsa namin. Kasong homicide in relation to RA 7610 o child abuse ang isinampa laban sa suspect. Arestado naman ang 41 anyos na lalaking ito sa Pangasinan matapos umanong gahasain ang sarili niyang anak na 12 taong gulang. Ayon sa pulisya, nagsumbong daw ang biktima sa kanyang ina hinggil sa pangahalay ng sariling ama. Ang kanyang ina ay lumapit dito sa aming himpilan at idinulog ang kanyang reklamo na yung sa pagsasamantala sa kanyang sariling anak at ang nanamantala ay ang kanyang sariling ama. Bagamat tumaging humarap sa kamera, itinanggi naman ng suspect ang paratang laban sa kanya. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. Samantala, nagkaharap na sa isang pulong ang inirereklamong opisyal ng barangay sa Quezon City at 2 sa 4 na menor de edad na nag-aakusa sa kanya ng pananakit at pangunguryente. Mariing itinanggi ng opisyal ang akusasyon ng mga bata. Nakatutok si Pierre Canghel. Una po, pinagubad po nila ako dito. Kami lahat, pinagkukuryente kami. Nagmamakaawa na po kami, hindi niya pa rin kami tinitigilan. Napaupo ka na dyan o pinaupo ka? Napaupo na po. So abang subo-subo ko po yung bakal, nadura ko po dito. Subo-subo mo yung? Bakal po. Bakal? Pinasubo sa'yo? Opo. Ito ang sumbong ng 4 na menor de edad laban sa Executive Officer o XO ng Barangay Marilag sa Quezon City na si Eleuterio Endoso Jr. Nagpupulot daw sila ng bakal at tornilyo nang hulihin ng XO at akusahang nagnanakaw. Mariin namang itinanggi ni Endoso ang paratang na tinorture niya at pinagmalupitan ang mga bata. Pinag-community service lang daw niyang 4 matapos daw mahuling nagnanakaw ng kulungan ng aso sa isang bahay. Kung talaga pong kinukuryente ko yan, dapat nung una po pong nahuli ko yan ng 2008, dapat nangyari na sa kanila yan. May ilang beses na raw nahuli ni Endoso ang 4 na menor de edad. Tingin niya, nasampulan lang siya dahil nalalapit na ang eleksyon. Nahuli po rin yan noon sa loob ng taxi. Nakaparada po sa May Magat Salamat. Nahuli rin po namin kung po yung padlock nung nakakasarang building. Paano naman din po kami? Napakaaga naman na po yata pang umuliti ka niya. Matagal na raw sa serbisyo si Endoso bilang XO ng barangay at masama ang kanyang loob na maparatangan ng ganito. Ako po nagsiservisyo kahit tanungin niyo po ako, nakapagtapos naman din po ako. May mga kapatid din ako maliliit. Para gawin ko rin naman sa kanila yan. Marami ako na itutulong dito.
Kagabi, ipinatawag sa barangay hall ang 2 sa 4 na bata para pagharapin ang grupo nila at si Endoso sa isang closed-door meeting. Nauna nang itinanggi ng mga bata na nagnanakaw sila, nangangalaka lang daw sila ng bakal. Pansamantalang sinuspindi ni Barangay Captain Raul Adato si Endoso habang nagsasagawa ng sariling investigasyon. We will just inquire on what really transpired. Meron bang nangyaring torture? Or talaga kung ano nangyari during the time that they were caught stealing, no? Kung mapatunayang sinaktan nga ni Endoso ang mga menor de edad, nahaharap siya sa pagkatanggal sa pwesto. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Gustong paimbestigahan ni Congressman Teddy Casino sa Kamara ang planong pagpapautang ng Pilipinas na $1 bilyong sa International Monetary Fund o IMF. Pero depensa ng ilang senador, naaayon naman daw ito sa konstitusyon at makikinabang ang Pilipinas dito. Nakatutok si Claire Delfin. Gustong paimbestigahan sa Kamara ni Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino ang pledge ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magpautang ng $1 bilyong sa International Monetary Fund o IMF para naman ipahiram sa mga bansang apektado sa European economic crisis. Ang desisyong ito raw ng BSP, ipinakita ng gobyerno na mas pinapaboran ang IMF kesa sa mga kababayang nagugutom. At bakit daw tayo magpapautang gayong sadlak din naman ang Pilipinas sa utang? Nakapagtala nga raw tayo ng all-time high na kabuang utang na $62.9 billion. Muling paliwanag ng BSP, ang pledge na $1 bilyong na pautang ay galing sa kanilang $77 bilyong na gross international reserves na hindi raw pwedeng gamitin sa mga gawain ng gobyerno at pagtulong sa mga nangangailangan. Meron po tayong kapangyarihan upang pamahalaan ang reserba ng bayan. At ito ay pinamamahalaan natin, hindi natin ito po pwedeng ipautang sa gobyerno, hindi natin ito pwedeng ipautang sa mga mahihirap kasi oras namang nangailangan mismo ang ating ekonomiya ng reserba, ng foreign exchange. Wala tayong mapagkukunan kung ipinautang natin ito. Nakahanap ng kakampi ang BSP kay Senator Miriam Defensor Santiago. Giit ng senadora na aayon sa konstitusyon ang hakbang ng BSP na magpautang ng ganito kalaking pera sa IMF. Wala raw siyang nakikitang legal na balakid sa pagpapatupad ng desisyong ito. Ito rin ang laman ng kanyang talumpati sa harap ng mga miyembro ng Credit Management Association of the Philippines. Instead of lending money for European countries, why don't we use the money to help the poor in our own country? The answer is, we cannot do so. Under the new Central Bank Act, the Bangko Sentral ng Pilipinas is mandated to maintain international reserves. Kaya si dating Budget Secretary Benjamin Diokno gusto nang maamyandahan ang BSP Charter. Halimbawa, ang gobyerno natin ay willing na magbayad sa Central Bank ng 3% dahil sa ngayon nangungutang siya at 5%, di panalo yung gobyerno, panalo ang Bangko Sentral. At ang pinayayaman natin, hindi yung ibang bansa, kundi kapwa Pinoy. Si Senator Franklin Drilon, naniniwalang may benepisyo tayong makukuha sa pagpapahiram ng pera sa Europa. Isa sa pinakamalaking export market natin at pinanggalingan ng $3.5 million na taunang remittances ng OFWs. If the European economy will collapse, you would have these overseas Filipino workers losing their jobs. It is therefore to our national interest that we help in stabilizing the economy of Europe. Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Pahinga muna sa dialysis at blood transfusion o yung pagsasaling ng dugo ang hari ng komedya natin na si Dolphy ngayong araw na ito. Nananatili namang tinatawag na stable at matatag ang kanyang kalagayan pero hindi pa rin daw gumagana na maayos ang kanyang kidney o bato. Mula sa Makati Medical Center nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mike, unti-unti nga bumubuti ang kondisyon nitong comedy king natin na si Dolphy at ito po ang dahilan kaya na rin binawasan ng mga doktor ang ibinibigay na gamot sa kanya. Nitong nakaraang 2 araw ay ngumiti si Dolphy sa kanyang pamilya at sinubukan pa nitong magsalita. Ngayon naman, iniulat ng pamilya Quizon na unti-unti nang binabawasan ang gamot na pinaiinom kay Dolphy. Wala na ring pulmonya si Dolphy mula kahapon.
Tinayak din ng mga doktor na wala itong metabolic encephalopathy o yung temporary o kaya permanent na damage sa utak dulot ng toxin sa dugo o kaya kakulangan ng oxygen. Some of his medicines are slowly being withdrawn according to how much of this he needs, no? Moving forward. Metabolic encephalopathy, a condition which was mentioned previously, has been ruled out, and simply because he is more lucid and the mini seizures that he used to experience have also stopped completely. Ngayong araw na ito ay pahinga muna si Dolphy sa dialysis at pagsasali ng dugo. Bagamat stable daw sa ngayon ang kondisyon nito, itinuturing pa rin nasa critical condition ng hari ng komedya. Sabi pa ni Nubla, 10% lang ng kidney ni Dolphy ang gumagana sa ngayon. Ideally, it should be 100%. So 10% is low, although before it was much lower than that. No? That's why he needs the help of dialysis. Limitado pa rin ang pagtanggap ng bisita sa ICU dahil madaling mahawa ng sakit si Dolphy, sanhi ng mababang immune system. Mike, hanggang ngayon ay wala pa rin boses si Dolphy dahil na rin po yan doon sa hiwa sa kanyang leeg. Pero ang ginagawa ng kanyang pamilya ay binabasa na lamang lip reading yung ginagawa para malaman kung ano yung kanyang mga sinasabi. At kagabi nga sinabi sa atin ni Eric Quezon na nagsabi ito ng I love you, humingi ng tubig at nagpatuloy daw yung pagsasalita niya kahit na walang sound ngayong araw na ito. At ayon nga rito kay Eric Quezon ay ang pagbuti ng kalagayan ng kanyang ama ay tinuturing nilang isang milagro at ito po ay dahil daw po maraming nagdadasal para sa Comedy King. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Humihiling ng hustisya ang pamilya ng babaeng pinagbabaril malapit sa isang daycare center sa Tondo sa Maynila nitong Martes. Apila ng asawa ng biktima. Kung maaari ay maglaan ng pabuya ang mga otoridad para sa mabilis ay ka-aresto ng suspect. Nakatutok si Dante Perelio. Matinding dalamhati ang pinagdaraanan ngayon ng mga mahal sa buhay ni Gina Castillo, ang ginang na binaril at napatay habang nanunundo ng anak sa daycare center sa Tondo nitong Lunes. Kabilang sa naulila ni Castillo ang bunso na 5 buwang sanggol lamang. Hindi tuloy alam ng kanyang kabiyak kung paano itataguyod mag-isa ang 5 nilang anak. Doon sa tao na gumawa, pumaslang sa asawa ko. Magulang ka rin, may anak ka rin, at hindi mo rin nanaisin na mangyari sa pamilya mo yung ginawa mo sa tao. At sana huwag may pagpalit yung kaluluwa mo dahil lang sa konting salapin ay binahayad sa iyo. Pakiusap naman niya sa mga otoridad, tutukang mabuti ang kaso ng pagpaslang sa kanyang may bahay at tugisin ang di pa nakikilalang sospek na nakuna ng CCTV camera. Kung kinakailangan, napatungan niyo yung ulo ng tao, pera para lang malutas yung kaso, gawin ninyo. Dahil tungkulin ninyo yan sa bayan, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Naniniwala siya na ang kanyang may bahay ang talagang target ng sospek at biktima ng mistaken identity ang unang babaeng napaslang. Bukod raw kasi sa malaki ang pagkakahawig nito sa kanyang may bahay, magkaklase rin daw ang anak nilang dalawa sa daycare. At ng araw na mapatay ito, nagkataong hindi pumasok ang kanyang anak kaya hindi ito sinundo ng kanyang may bahay. Halos 2 linggo lang din ang pagitan ng 2 kaso ng pamamaril. Kasi ang basihan ko, nung unang tawagan ako ng kapatid ko na nabaril nga yung aking asawa at saka yung anak ko, ang unang tumakbo sa aking isipan na yung unang binaril ay yung dapat na asawa ko. Kaya lang nagkataon lang na kasing hawig niya, kasing puti niya rin yung babae. Natunto namin ang bahay ng mga magulang ng unang pinaslang na si Carmina Paguntalan. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag at humarap sa kamera. Pero naniniwala rin sila na napagkamalan lang ang kanilang anak. Kaya hangad rin daw nila ang hustisya. Sa larawang ibinigay nila sa GMA News, makikita ang malaking pagkakahawig ng dalawa mula sa hugis ng mukha, kulay ng balat, taas at pangangatawan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan ng sospek, gayon din sa kinaroroonan nito. Dante Perelio, Nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ng Sulu Crisis Committee na nasa kamay nga ng Abu Sayyaf ang mamamahayag na Jordanian, si Bakir Abdullah Atyani. Pero hindi raw ito bihag at nakakapag-interview o panayang pangaraw siya doon sa lugar na kinaroroonan niya. Mula sa lalawigan ng Sulu, Nakatutok si Rafi Tima.
Mahigit 2 linggo matapos maiulat na nawawala, binabawi na ng Sulu Provincial Government ang deklarasyong missing ang Jordanian journalist na si Bakir Atiani at ang 2 Pilipinong cameraman. Ayon sa tagapagsalita ng Sulu Crisis Management Committee, tiyak na nila ang kinaroroonan ng grupo ni Atiani. His whereabouts are already known and he is with the Abu Sayyaf and believed to be well taken care of and was not held against his will. Bakir Atiani and his 2 Filipino crewmen are still conducting interview with certain personalities in remote areas of the province. Ayon sa komite, hindi na rin nila itinuturing na krisis ang hindi pa rin pagguba ni Atiani mula sa kabundukan ng Sulu. Mas marami raw kasing mas mahalagang kailangan pagtuunan ng pansin ang lokal na pamahalaan ng Sulu. I'm sure he is pretty aware that his supposed host, who happens to be Governor Tan, is worried about his whereabouts. Gayunpaman, ilang source ng GMA News sa Sulu ang nagsabing bihag na si Atiani at ang 2 kasamahan. Posibleng palihim daw nakikipag-usap ang kumpanyang Al Arabiya Network ni Atiani sa bandidong grupo. Ang Jordanian Embassy, nauna lang sinabing bihag na nga ng Abu Sayyaf ang kanilang kababayan. Pero pag mamatigas, ni Sulu Governor Abdul Sakurtan. Sino ba paniniwalaan nyo? Yung taga Maynila o taga rito? Diba? Bagamat alam umano ng Sulu Provincial Government ang kinaroroonan ng grupo ni Atiani, wala silang balak na puntahan ito at kausapin. Hahayaan na lang daw nila itong matapos ang kanyang ginagawa at bumaba mula sa kabundukan. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang binuong Crisis Management Committee ay binabanan nila sa isang monitoring committee para matsaga na aktibidad ng Jordanian journalist. Mula dito sa Holo Sulu, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Susunod, eksklusibo kuha ng CCTV na yan. Mga menor de edad na nahuling pinanakawan o pinagnanakawan ang isang bar. Tinugis na mga pulis. Patindero. Isa pang eksklusibo kasambahay mula sa Catanduanes. Excuse me po. Plinansya raw ng amo sa muka. Huling-huli sa video na yan, yung estudyante sinabunutan ng kanyang guro. At papanoorin natin yung cute na video na yan sa internet. 2 baby na nag-aagawan sa tinatawag na pacifier. Yung isa naman, tila ito, nagko-concert. Wow! Wow naman! Pili na pili nag-i-emote dito sa 24 oras. Balita mula sa lungsod ng Pasig na aktuhan sa kuha ng CCTV ang isang grupo ng mga menor de edad na nagnanako ng bakal. Mula yon sa isang sarado na videoke bar. Ang pagdakip sa mga bata ay nauwi sa habulan. Ito si Emil Sumangil na Kalerto 24 Expo. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang makuna ng CCTV ng Pasig Command Center ang grupo ng mga menor de edad na ito sa kaban ng Sandoval Avenue, sakop ng Barangay Palatio. Nakapwesto sila sa harapan ng isang videoke bar na sarado na ngayon. Kapansin-pansing, hindi nalalayuan ng grupo ang bakod ng establishmento na tila ba may inaabangan. Hindi nagtagal, ang isa sa 4 na kabataang naka-standby, lumapit na sa bakod, saka inabot mula sa loob ang paanan ng isang lamesa na gawa sa bakal. Nang makuha, tumakbo papasok sa kalye ng N. Cruz ang bata, diretso sa kalapit na junk shop. Ang kanyang mga kasama, pasayaw-sayaw pa sa kalsada habang tila ba minamatyaga ng paligid. Maya-maya pa, muling nakapaglabas ng bakal ang mga kabataan. Diretso ulit sa junk shop ang grupo. Pero sa pagkakataong ito, lingid sa kanilang kaalaman, itinawag na ng command center sa City Ordnance Police ang nakawan. Nang makita ang paparating na otoridad, dito na nagkatakbuhan. Hinabol ng City Ordnance Police sa mga minor de edad na suspect at makaran ng tila pakipagpatintero ng mga otoridad, nadakip ang isa sa mga batang suspect. Agad din na na-recover ang mga ninakaw na bakal ng grupo. Ayon sa investigasyon, ang nag-abot ng bakal sa mga kabataang nasa labas ay kasamahan din ng grupo na una nang nakapasok sa establishmento. Nakatakbo rin daw ito at hindi nahuli ng mga otoridad. Inimbitahan sa presinto ang may-ari ng junk shop na sinasabing pinagbentahan ng mga suspect. Nasa kustudiya na ngayon ng DSWD ang isa sa mga minor de edad na nagnakaw ng bakal. Ayon sa mga residente, matagal na sakit ng ulo ng lugar ang pagnanakaw ng mga kabataang suspect na nasa 10 hanggang 12 anyos ang edad. Bago manakawan ng sarado ng videoke bar na nakuha ng CCTV, 2 beses na rin daw nilooban ng mga batang suspect ang tindahang ito.
ni Alejandro Corsega. Yung pangalawa, hindi nila ito nabuksan, dito naman dumaan. Diyan sa butas na yan? Sa butas ng bata, siguro ang pinapasok dito. Ba't sa palagay nyo? Sa palagay ko talagang bata kasi itong laki nito, hindi ko papasok dito eh. Emil Sumangil ng Alerto, 24. Sa London, sa bansang England, sinimula na ang isang buwang countdown bago ang pagbubukas ng Olympics. Ibinida na nga sa pamosong Tower Bridge ng London ang Olympic Rings. Tuwing may daraang barko sa ilalim ng naturang tulay, pwede palang iangat ang higanteng simbolo. At habang ginaganap ang Olympics, iilawan ito gamit ang makabagong lighting system na matipid daw sa konsumo ng kuryente. Halos tapos na raw ang preparasyon para sa inaabangang 2012 London Olympics. At alam niyo ba, isa pala sa mga magtatanghal sa opening ceremony ay isa nating kababayan. Nakatutok si Chino Trinidad. Halos tapos na ang 8 taong paghahanda ng London para sa muling pagbabalik ng Olympics sa Inglaterra. Ang main stadium na itinayo sa East London ay sigurado magbabalik ng sigla sa dati-dati ay sentro ng kalakalan ng lungsod. Dahil na rin sa nagagandang establishmento na itinayo katabi mismo ng Stratford Station. Bago ang formal na pagbubukas ng quadrennial meet sa Hulyo 27, nabigyan ng pagkakataon ng ilang taga-London na masilayan ang main stadium bago ito maging sentro ng atensyon ng buong mundo. Sa mga hindi makakakuha ng ticket sa mga laro, sa mga naglalakihang commercial buildings na lamang maaaring manood, nagkalat na rin ang iba't ibang mga souvenir items, iba't ibang kulay, anyo at laki ng mga mascots ang inihanda ng London Olympics Organizing Committee para sa inaasahang pinakamagarbong Olympic Games sa modern era. Bukod sa mga Pinoy na kasali sa isinasagawang Olympic Torch Relay, isa pang Pinoy ang mapalad na napiling mag-perform sa inaabangang opening ceremonies. Dumaan sa masusing audition si Benedict Carandang, isang chef ding scholar sa Goodenough College sa UK. Si Benedict na isang animator na isipagmalaki sa buong mundo ang angking ugali nating mga Pinoy. Bayanihan spirit na sama-sama at tulong-tulong makagawa ng isang malaking bagay. Siguro yun yung maiko-contribute ko dito. Well-kept secret ang detalye ng opening ceremonies. Ang ngalan lamang ng direktor nito na si Danny Boyle na siya ring nag-direct ng mga pelikulang Slumdog Millionaire at 127 Hours ang tanging detalyeng lumabas sa media. Hindi raw palalampasin ni Benedict ang pagkakataon na ipakita sa lahat ang angking galing ng isang Pilipino. Dito papakita mo yung best na kaugalian ng Pilipino na kaya niya makibagay sa ibang mga tao at kaya niya maging equal sa pamamagitan ng performance through the opening ceremonies. Si Benji ay patunay na sa game of life, hindi palaging stronger, faster, or higher. Minsan, kailangan ng abilidad at matinding pananalig sa Panginoon. Pamula po dito sa London, England, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Pinarangalan ng Young Critics Circle si Diana Zubiri bilang Best Performer para sa indie film na Bahay Bata. Maluha-luha si Diana sa kanyang acceptance speech. Lalo pat first acting award niya ito. Makichika kay Lars Santiago. Hindi ko alam na ganito pala yung pakiramdam pag nandito na. Napaiyak si Diana Zubiri sa pagtanggap niya ng kanyang tropeo bilang Best Performer para sa pelikulang Bahay Bata sa parangal na idinaos ng Young Critics Circle. Kwento ni Diana, ang gusto lang niya noong mag-artista siya ay makatulong sa kanyang pamilya at makabili ng cellphone na may kamera. Hindi raw niya akalain na darating siya sa puntong tatanggap ng acting award. Ito ang unang award ni Diana. Ang award lang na nakuha ko noon yung na-award ako ng Mandaluyong City Mayor Benhar Abalos nung nagkaroon po ako ng kaso. Naaalala niyo po yung malaking award at skandalo pong kinasangkutan ko noon dahil po sa indecent exposure. Na-shock po ako nung talagang ako na yung nanalo. Kasi po, nakita nyo naman dun sa pelikula, wala po akong ginawa kundi maglakad lang ng maglakad. Big winner din ang pelikulang Haruo na tinanghal na Best Picture. Bida rito ang Bubble Gang regular na si Jackie Wu na siya rin producer ng pelikula at ang kapuso actress na si Roxanne Barcelo. Sobrang magandang Japan tsaka Philippine love stories ka human story maraming.
maraming story. It is a pleasant surprise at nagpapasalamat po kami sa parangal na binigay ng YCC po para sa pelikula namin. Ang haruo rin ang entry ng Pilipinas sa Competition Division ng Manhattan International Film Festival sa New York sa Nobyembre. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa ambento na sorpresa ng muling tanghaling sexiest Pinay ng isang men's magazine. Ang detalye mamaya sa Chika Minute. Mike? Salamat, Tia. Tuluyan ang kumalat sa koalisyong una o United Nationalist Alliance si Senador Coco Pimentel. Hindi niya raw matim na makasama bilang kandidato sa pagkasenador si Miguel Zubiri na pinagbibintangan niyang bahagi ng pandaraya sa eleksyon noong taong 2007. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Well, nung nakita ko siya, sabi ko, Ninong, patawarin mo ako. Yan ang unang sinabi ni Senator Coco Pimentel sa ninong niyang si dating Pangulong Joseph Estrada nang magkausap sila. Ilang beses nang humihingi ng appointment si Erap kay Pimentel. Kaninang umaga, makikita sa mga larawang ito na ang senador mismo ang nagpunta sa bahay ni Erap sa San Juan para ipaalam na kakalas na siya sa United Nationalist Alliance o UNA. Si Pimentel ang presidente ng PDP Laban, nakakoalisyon ng Pwersa ng Masang Pilipino o PMP ni Erap sa UNA. Hindi raw talaga matanggap ni Pimentel na makasama sa ticket si dating Senator Miguel Zubiri na nakalaban niya noong eleksyon 2007. Yung aking consultation validated my initial position that I should, what my conscience told me that I should not be running with Zubiri. Sinabi na noon ni Zubiri na may nangyaring dayaan sa Maguindanao at nakinabang siya rito. Pero iginiit niyang wala siyang kinalaman doon. Kaya nga siya nagbitiw sa pwesto. Pero di naman kakala si Pimentel sa PDP Laban. Yun din ang nilinaw niya nang ipinaabot niya ang kanyang desisyon kay Vice President Jejomar Binay na kanyang kapartido. Nobody forced me to leave, no? Desisyon ko na lang ito because, sabi ko kay President Estrada, I want to campaign with a happy heart. Gusto ko sa kampanya, happy ako. Pero aminado si Pimentel na walang pondo ang PDP Laban para sa eleksyon 2013. Mas malaki raw sana ang tsansa niyang manalo bilang re-electionist kung may endorsement siya ni na Erap, Binay at Senate President Juan Ponce Enrile na kasama rin sa una. Pero pwede naman daw siyang ampunin ng ibang partido. Napabalita dati na maaaring sumama si Pimentel sa senatorial slate ng Liberal Party ni Pangulong Aquino. Pero wala pa raw imbitasyon ng LP o anumang partido kay Pimentel sa ngayon. Ginagalang naman ni Erap ang desisyon ni Pimentel. Yan ang kanyang prinsipyo. At sabi ko nga sa kanya, alam mo, you'll be an asset to any political party. Si Enrile naman nagulat sa desisyon ni Pimentel, pero handa pa rin daw siyang i-endorso si Pimentel sa kanyang mga kababayan sa Cagayan. Aalis na? Opo. Well, I'm sorry about that. I'm sad that he's leaving, but that is a decision he has to make for himself. So, kung hihingi niyan tulong ko, bilang kaibigan, i-endorso ko pa rin siya sa mga voters sa aking lugar. Yung tatlo pong leaders ng una, si Vice President Binay, si former President Estrada, si Senate President Enrile, talagang personally hingiin ko ang kanilang endorsement at tulong. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Zubiri na malulungkot daw ang mga taga Mindanao sa desisyon ni Pimentel dahil umaasa ang mga ito ng pagkakaisa. Umasa raw si Zubiri na tuluyan silang magkakaayos ni Pimentel alang-alang sa kanilang mga kababayan. Sabay giit na maging siya ay naging biktima sa umunoy dayaan noong eleksyon. Si Zubiri ay nasa Italy ngayon kasama ang kanyang pamilya. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Susunod sa bansang China, 2 sanggol isinakay sa batya para masagip mula sa bus na nalubog sa baha. Exclusive. Kasambahay mula sa Catanduanes, nasira ang mukha matapos manong plantsahin ang dating amo. Nanganganib pang mabulag. Ang estudyanteng na late daw sa klase, sinabunutan ng kanyang guro. Sinabuyan pa raw ng inumin sa mukha. Tutukan niya dito sa 24 oras.
bansang China, 2 sanggol na sakay ng isang bus na pinasok ng baha ang sinagip sa pamagitan ng batya. Ilang oras daw na trap sa loob ng bus ang 2 bata kasama ang iba pang pasahero. Bumaha na roon dahil sa walang tigil na ulan. Magkahiwalay na isinakay ng rescuer sa batya ang 2 bata para hindi sila mabasa. Sa Bangladesh naman, hindi bababa sa 100 ang patay sa flash flood at landslide na bunsod din ng matinding ulan. Mahigit 200,000 pa sa iba't ibang lugar doon ang natrap dahil sa pagbaha. Sa halip na maayos na maghanap buhay, pagmamalupit tabang inabot ng isang kasambahay na mula sa Catanduanes na namasuka naman sa lungsod ng Quezon. Ang kwento ng biktima, ganito po, plinansya raw siya sa mukha ng kanyang amo. At sa tindi ng pananakit, nanganganib pa siyang mabulag ngayon. Nakatutok sa Jong Consulta, Exclusivo. Halos di raw makilala ang muka ng 22 anyos sa si Bonita Baran nang umuwi siya sa Catanduanes. Sa loob daw ng 2 taon niyang pamamasukan bilang kasambahay sa Quezon City, halos mayat-mayang pagmamalupit umano ang kanyang sinapit sa kamay ng amo. Tadyak, suntok, at pamamukpok daw ng matitigas na bagay ang ilan lang sa kanyang inabot. Nabasag din daw ang isa sa kanyang ngipin sa harapan at naiba na ang itsura ng kanyang tenga sa tindi na magpapahirap na dinanas sa kanyang amo sa tuwing napagbubuhusan ng galit. Pinukpok niya po ng pudyurin yung bibig ko tapos kasama po yung ipin ko. Pero ang pinakamasaklap sa lahat, tuluyan ng naiba ang itsura ng kanyang muka nang plantsahin daw ito ng kanyang amo. At sa sobrang lakas umano ng pinakahuling sampal ng amo, namaga ang kanyang kanang pisngi at pumikit na ang kanyang mata. Puntahan natin yung mukha mo. Ano nangyari dyan? Bakit nagaganyan? Pigplansya po yan. Pag kunting pagkakamali, pag hindi maayos yung pagplansya ko, nagagalit siya tapos kinuha niya tapos pinansya sa mukha ko. Yung una dito. Tapos yung medyo naghilom naman po yung mukha ko, yung parang napaumay naman po siya. Ulit na naman pigplansya, ulit naman yung mukha ko dito. Pinagbantaan din umano siya na masasaktan sa oras na magsumbong sa mga otoridad. Di raw siya dinadala sa doktor sa tuwing nakakaranas ng pananakit at pinapainom na lamang ng gamot para maghilom ang mga sugat. Naghain na ng reklamo ang biktima sa Provincial Prosecutor's Office laban sa amo. Dumulog na rin siya sa DSWD sa Catanduanes para humingi ng tulong. Matindi ang sa kanya, hindi lang physical abuse, kundi emotional, psychological. Andiyan na lahat na abuse sa kanya. Kailangan daw operahan si Bonita para di mabulag. Hangad ng pamilya ng biktima na mabigyan siya ng hustisya at pagbayaran ng kanyang employer ang lahat ng pagmamalupit na pinagdaanan ng dalaga. Halos kalahati ng kanyang mata ay puno ng dugo. Itong kanan niya talagang no chance na po itong makakita, no? Yung right. Yung kaliwa, may konting siguro mga 5% kung uoperahan po ito. Tulungan niyo naman po kami kasi po yung nangyari sa kapatid ko, gusto po namin mabigyan ng hustisya kasi po mahirap lang po kami, wala naman po kami kakaya na mapagamot siya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Magkakaroon ng tribute bukas para sa yumaong direktor na si Mario O'Hara. Nanghihinayang ang mga taga-showbiz sa pagpanaw ni Direk Mario na itinuturing na tunay na alagad ng sining. Ang report hatid ni Aubrey Carampel. Kasalukuyang nakaburol ang mga abo ng pumanaw na direktor na si Mario O'Hara sa St. Alphonsus Mary de Liguori Chapel sa Makati. Si Mario ang direktor ng mga premyadong pelikula na 3 taong walang Diyos at Babae sa Breakwater. Hinangaan din siya bilang aktor sa mga pelikulang Tubog sa Ginto at Tinimbang Ka Ngunit Kulang. Sa edad na 66, pumanaw ang batikang aktor, direktor at scriptwriter dahil sa cardiac arrest matapos ang ilang araw lamang na pakikipaglaban sa sakit na leukemia. Kwento ng kapatid na si Jerry, huli na raw nang malaman nilang may leukemia pala si Direk Mario. Is the type na hindi mahilig magpa-check up. Sabi niya sa akin, hindi ko naramdaman to. Hindi kami pinayagang makapasok sa loob ng chapel dahil ito raw ang bilin ni Direk Mario. Yan ang taong sabi nga nila walang ego. Hindi siya taong, kaya nga bilin niya yan. Ayaw niyang public viewing, ayaw niyang may kukuha ng photographs. Bukas ng gabi isang tribute ang gagawin para sa yumaong direktor.
Magkakaroon din ng retrospective ng kanyang mga pelikula sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival sa Cultural Center of the Philippines sa susunod na buwan. I feel very sad about it. And of course, hindi ko na kailangan sabihin pa ang kung anong kawalan sa larangan ng pelikula at sa sining. Sa pagpanaw ni Direk Mario, isang tunay na alagad ng sining ang muling nawala sa industriya ng telebisyon at pelikula. Mario O'Hara is one of the forefathers and one of the pioneers of really starting independent filmmaking in the country. Lagi ko sinasabi na unlike ganito kami kaliit katabi ni Mario dahil Mario never compromised his principles of filmmaking. A person who will not compromise his art, di ba? And pati yung kanyang sarili. Hindi niya i-compromise yung kanyang belief. Talagang mahal na mahal namin siya. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Mamaya panoorin kung paano sinorpresa si Sam Pinto nang sabihing siya muli ang sexiest Pinay ng isang men's magazine. Tutukan yan. Mel? Salamat, Pia. May hinala na ang pulisya kung sino ang pumatay sa Pulis Maynila na natagpuan sa Navotas nitong Martes. Ang mga magulang naman ng biktima, itinatangging konektado ang kanilang anak sa bentahan ng iligal na droga. Nakatutok si Julius Segovia. Umalma ang mga magulang ni SPO2 Chofilo Panlilio. Ang Pulis Maynilang natagpo ang patay sa may tabing dagat sa Navotas itong Martes. Di raw sangkot sa bentahan ng iligal na droga si Panlilio, gaya ng lumabas sa investigasyon ng pulisya kaya siya pinatay. Mabait at responsable raw ang kanilang anak na paretiro na sana sa serbisyo sa susunod na 2 taon. Wala naman siyang ginagawang masama. Napakabait naman niya, marunong siya makisama. Maski kanino sila magtanong, ba't ganun? Ba't ganun pagkakamatay ko? Ano na, baka... malalaki na yung anak niya, dalagi na yung anak niya, binata na. Nag-iiyakan na ngayon, ganun. Pero pa malaman ng buong mundo, ganun pala tatay niyo. Kaya nag-iiyakan yung mga bata. Sa paunang pagsisiyasat ng Manila Police, napag-alamang madalas tumambay si Panlilio sa Isla Puting Bato. Dito rin siya huling nakita noong linggo, bago natagpo ang patay nitong Martes. Naunang natagpuan ang bangkay ng kanya umanong impormante na si Jennifer Jimenez alias Bangenge noong linggo ng gabi. Di kalayuan kung saan natagpuan ng pulis. Naunang binaril tong babae dahil inaawat niya yung ginagawa ron sa pulis natin na binubugbog nung isang maintainer ng ng video karera to, and at the same time may info kami na ito yung nagbabaksak ng droga. 5 ang suspect pero ayaw muna silang pangalanan ng pulisya dahil baka mabulilyaso raw ang kanilang operasyon. Posibleng si Panlilio raw ang pinaghinalaang nagtuturo sa mga operatiba kaya madalas sa lakay ng pulisya ang Isla Puting Bato. Almost 2 years na tong nagjo-duty pero walang sinusweldo. Naasunto to ng AWOL, na-delete yung cheque niya. Survival ang laban nito Kaya siguro yung konting barya na makukuha niya ron, napakahalagang bagay na sa kanya. Una-una, pulis siya. Pulis yung namatay. Hindi niya dapat dinaglag yun. Namatay na, dapat natulungan, tulungan niya Hinaglag pa niya. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, sa China, pulis na humahabol sa papatakas na suspect nasagasaan. Lalaking puro nakuna ng video habang sinasabunutan ang dalagitang estudyante. Videong patok sa internet, 2 sanggol nag-aagawan sa pacifier. At yung isang batang babae naman, ayan, ako todo emote sa pinakikinggang kanta. Hala, sumasayaw-sayaw pa. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 Oras. Sugatan ng isang pulis sa China nang masagasaan habang tinutugis ang isang suspect. Nakita pa sa security camera ang paghabol ng mga pulis. Pero yung isa sa kanila, naatrasan at pumailalim sa kotse. Ang nakasagasang kotse ay sinalpok at natangay lang pala ng sasakyan ng suspect.
Agad nagtulong-tulong ang ilang tao para maialis sa pagkakaipit ang pulis. Ligtas na siya at nagpapagaling ngayon sa ospital. Nahuli na rin ang suspect pero pinaghahanap pa ang dalawa niyang kasama. Nagtamo ng sugat sa ilang bahagi ng katawan ang mga menor de edad na nagrereklamo na minaltrato ng opisyal ng barangay. Pero kwento ng isang saksi, wala siyang nakita o narinig na pananakit sa mga bata na noong pa raw ay inirereklamo na dahil sa pagnanakaw. Nakatutok si Mari Zumal. Makikita pa ang bakas ng umano'y pananakit sa batang ito ng executive officer o XO ng kanilang barangay noong Sabado. Ipinakita niya sa akin ang sugat na dulot ng pagpasa umano sa kanya gamit ang upos na sigarilyo. Pitik lang po sa sigarilyo, pagpitik niya lang. Oh. Sinadya ba yun sa'yo? Opo, kinoriente talaga kami. Kinoriente talaga kayo? Ano pang pinagawa sa inyo? Peglinis, tapos pinasubo ng bakal. Isinumite ng grupong Akap Bata sa mga opisyal ng Barangay Marilag sa Quezon City ang resulta ng medical exam sa batang ito at 3 niyang kasamahang nagreklamo ng pananakit at pangunguryente sa kamay ni Barangay Executive Officer Eleuterio Endozo Jr. Ang unang bata may gasgas sa harap na bahagi ng balikat at braso, may pamamaga rin sa kanyang pusod. Ang pangalawang menor de edad, nagtamo ng pamumula at sunog sa ilang parte ng katawan. Ang pangatlo nagtamo rin ng pamumula sa dibdib. Pinag-iingat din siya sa posibleng epekto ng head injury. Ang kanyang nanay desididong kasuhan na sa piskalya si Endozo. Nakakalungkot naman pong itipid. Bakit pong sariling opisyalis pang kailangan pong gumawa niyan? Dapat po hindi po dapat ganun. Kahit na po anong tigas po sana ng ulo ng mga bata, hindi dapat po nila sinasaktan. At saka dapat po pinapatawag nila ang mga magulang nito. Nangyari umano ang pananakit sa opisina ng mga barangay tanod. Naroon daw noon si Erlinda Pehi, ang operator ng butika ng barangay, nang damputin ang mga bata dahil umano sa pagnanakaw. Sabi niya wala siyang nakita o narinig na pananakit sa mga bata. Wala naman ako nakita ang ginasaktan ang mga bata dyan. Pinatakot lang nila na ganyan. Napakabait ni Mr. Endozo, gagawin ba yun sa bata? Maganda siya nga leader eh. Itinanggi na ni Endozo na sinaktan niya ang mga bata. Sabi rin ng mga opisyal ng barangay, patong-patong na raw na reklamo ng pagnanakaw at pangangalakal sa 10 oras ng gabi ang inihain laban sa 4 na menor de edad. Madalas na raw silang mahuli at pinakakawalan lang kaya't sakit na sila sa ulo ng barangay. Pero di naman daw nila kinakampihan si Barangay XO Endozo. Katunayan simula June 26 ay suspendido na siya sa pwesto. Parang kaduda-duda na nangangalakal kasi yung minsan yung kalakal sinasabi nila pero ang ginagawa nila is nagnanakaw. Kasi po itinuro po ng may-ari nung ninakawan nila. Hindi namin tinotolerate yung mga ganyang aksyon na saktan po ang mga bata. Kahit po sila ay talagang maakusahan na sila ay magnanakaw, hindi po talaga makatarungan. Yung ginawa sa kanila na pang-torture, pananakot, yung pagpapahiya sa kanila sa publiko. Bumuo rin sila ng investigative body na tututok sa insidente. Ang Commission on Human Rights may hiwalay na investigasyon sa insidente. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Hanggang saan ang dapat tiisin ng mga mag-aaral para lamang makapasok sa paaralan? Sa bayan ng Sibuco at Sirawai, sa Zamboanga del Norte, iba't ibang kwento ng katapangan at determinasyon ang aming nasaksihan. Kilalanin po natin ang mga batang tila hindi alintana ang peligro para lang makapag-aral. Matatanging kulturang Subanon ang ibinida ng mga kabataang ito mula sa Sibuco sa Zamboanga del Norte. Ang katutubong tugtog, sinabayan ng indak. Bumida rin ang mga kabataan ng Sirawai. Pero bago pala sila makarating sa paaralan, hindi biro ang kanilang pinagdadaanan. Ang rumaragasang ilog, buong tapang na tinawid. At pagkatapos, bundok naman ang tatahakin. Makapasok lang ang mga grade 1 students na ito sa kanilang paaralan. Tatakot po kami sa tubig kung madalim. As far as this area is concerned, itong Sitio Gimbaparang, yung need talaga nitong school na to, itong elementary school ng Gimbaparang is yung hanging bridge. Matatakot sila na baka maanod yung mga anak, na maaksidente. Sa bayan ng Sirawai, truck ng militar na ang naghahatid sa mga estudyante para hindi na sila maglakad ng malayo.
Pero ang ilan sa maliit na bangka nagsisiksikan para makatawid sa ilog at makapasok. Minsan po, sir, kinakabahan ako. Nakakaawa po minsan sila, sir. Umuwi at saka nagbibinta. Minsan po nalulunod. Hindi alintana ng mga batang ito ang peligro dahil halos lahat sila. Iisa ang pangarap. Maestro, para makatulong sa mga bata. Kaya malayo at lubak-lubak man ang daan, sinuong natin para sila'y marating. Dala ang mga gamit pang eskwela para sa mga papasok sa unang baitang. Noon ako ang nag-aaral, hindi ako nakatikim ganitong bag. Plastic lang. Daghang salamat to, Jamie Kapuso. Para sa mga kabataan ng Siraway at Sibuko, unang hakbang na ito para sa isang magandang kinabukasan. Sila ang mga nagsisilbing paalala na walang malakas na agos para sa mga may pangarap na makapagtapos. Talaga namang walang mataas o malayong bundok at malapad na ilog ang makapipigil sa mga batang nais makapag-aral. Kaya naman saludo kami sa inyong pagsisikap. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga sumuporta at tumulong sa proyektong unang hakbang sa kinabukasan sa Zamboanga del Norte. Eto, dahil panahon na naman po ng tagbagyo, ano po mga kapuso, eto't nanawagan na naman po kami sa inyo. Sa mga nais magbigay ng tulong gaya ng bigas, ng kumot, delata at iba pang relief goods para sa mga maapektuhan nating kababayan sa mga darating na bagyo. Kung nais po ninyo maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwelier. Maaari ding mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Hindi lamang po sa paglaban sa krimen nagagamit ang mga CCTV. Sa San Mateo sa Rizal, na sinalantano ng Bagyong Hondoy, ginagamit din ang mga CCTV para maalerto sa pagbaha ang mga tiga roon. Narito ang pagtutok ni Cesar Apolinario. Noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy noong 2009, nagmistulang dagat ang mga kalyeng malapit sa ilog ng San Mateo. Dahil biglaan ang sakuna at hindi nakapaghanda ang mga residente, marami ang naperwisyo. Gustong maiwasan ng lokal na pamahalaan ang peligrong malaondoy, kaya naglagay sila ng 12 CCTV sa mga pangunahing lansangang binaha noong 2009. Ang dalawa rito, bukod sa pagmomonitor sa kalye, may kakayahang pumihit para tumutok sa ilog. 300 meters ang layo na kayang mahagip ng kamera, kaya may nakatutok na tao sa control. Definitely for one, no, yung may iwasan na natin yung nangyari dati na parang mabibigla na lang lahat ng mga kababayan natin dito sa San Mateo na wala silang kalamlam na tumataas na pala ang tubig. Sa boundary ng Marikina at San Mateo, nakatanim ang isang CCTV. Nakatulong na ito sa ilang kaso ng krimen at sa mga aksidente para makapagpadala ng rescue team. Kaya sa panahon ng bagyo, makakapaghanda na raw ng mas maaga ang rescue team. At kapag tumaas ang tubig sa ilog at umabot sa critical level na 19 hanggang 20 meters, patutunugin ang sirena na nakalagay sa lahat ng opisina ng barangay sa San Mateo. Dahil sa may sirena sa Barangay Banaba, sa boundary, pati raw mga Marikenyo, maaabisuhan. Tapos nalalaman din natin kung saan tayo magpapadala ng tulong. Agad-agad, no? Malalaman natin. Tapos yung totoong sitwasyon, malalaman talaga natin. Medyo may pagbabago ngayon. Kasi malayo pa lang sinasabi na eh. Okay na, makapaghandaan agad. May 34 na CCTV ang balak ng munisipyong ikabit sa peligrosong lugar. 4 dito sa ilog magmomonitor. Nagpundar na rin sila ng generator para gumana pa rin ang CCTV kahit mawala ng kuryente at balak pa nilang magkabit ng solar panel. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maging mapanuri po kayo sa pagbili ninyo ng mga produkto, lalo na yung may kinalaman sa kalusugan. Ito po naganap sa Luzon ng Davao. Pinagkukumpiskang iba't ibang produktong pampapayat. Hindi kasi sila ligtas, nakitaan pa ng sangkap na paggawa ng shabu. Nakatutok si Teco Campo ng GMA Davao. Samot-saring produktong papapayat ang nakumpiska ng pinagsanid na puwersa ng Food and Drug Administration at Santa Ana Police dito sa Davao City kahapon. Kaong-kaong papapayat ang nakumpiska mula sa tindahang ito na nagbibenta ng ipinagbabawal na slimming product tulad ng Brazilian 7-Day Slimming Coffee, Cell Life Slimming Coffee, Leisure 18-Day Slimming Coffee at Pearl White Slimming Capsule. Ayon sa Food and Drug Administration,
nakitaan ng amphetamine ang mga naturang produkto. Ang amphetamine ay isang sangkap sa paggawa ng shabu. Kabilang sa epekto ng amphetamine ay ang kawalan ng ganang kumain at ang hindi pagtutulog. Amphetamine, this is ang precursor siya for shabu, so dili ni siya maayo sa atong health, no. And these products are already ordered by the FDA for seizure and confiscation. Kahon-kahong pang unregistered na slimming products ang nakumpiska sa pag-inspeksyon ng iba pang tindahan. Babala ng FDA, maging maingat sa pagbili ng mga produkto at siguraduhin registered ang mga ito. Kinukuha natin for sampling, for analysis sa laboratory, at the same time for product registration, because we don't know that this other coffee might also contain these harmful substances. Tumanggi namang humarap sa kamera ang mga may-ari ng tindahan. Kasong paglabag sa Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 ang isasampa laban sa kanila. Tek Ocampo, nakatutok 24 oras. Ipinasubok sa ilang senador ang paggamit ng PCOS machines para ipakita ng COMELEC at Smartmatic ang kahandaan nito sa eleksyon sa susunod na taon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Marami ang bumilib sa dali at bilis ng pagboto at pagbibilang ng resulta sa kauna-unahang automated national election sa bansa noong 2010. Ang precinct count optical scan o PCOS machines na ginamit noon sa eleksyon 2010 ang siya rin gagamitin sa eleksyon 2013. Pero di tulad noong 2010 kung saan Smartmatic labang ang partner ng COMELEC sa pag-supply ng makina, technical support, transmission ng resulta, warehousing at iba pang special services, sa 2013 ibibiding na itong lahat. We'll follow the procedure that was adopted in the 2010. Kaya lang iba, in the sense na iba na magpo-provide ng mga services. Si Senator Coco Pimentel, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, sinubukan ng PCOS machine sa isang mock election sa Senado kanina. Sa initialization ng makina, maglalabas ito ng ulat kung may laman ng boto ang makina. Dapat 0 ang resulta sa simula. Magkakaroon lang ng lamang boto kapag may nascan na itong balota. Makikita sa LCD screen ng PCOS machine kung sino-sino ang mga ibinoto. Matapos subukan ng ilang senador, mga taga-senado naman at ilang bisita ang pinasusubok sa PCOS machine. Bahagi ito ng briefing na ibinibigay ng Smartmatic at ng COMELEC sa ilang mga senador para ipakita ang kanilang kahandaan para sa eleksyon 2013. Kumpiyansa naman si Senate President Juan Ponce Enrile na tulad noong eleksyon 2010, walang magiging dayaan sa eleksyon 2013 gamit ang mga PCOS machine. Akong gumawa nag-canvas ng boto ng presidente at vice-presidente. Bago ko pinasukan yun, pinag-aralan ko muna yung makina kung merong kalukuhan. Kumbinsido ako na mahirap magdaya. Pabor din sa automation si Pimentel. Pero bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, trabaho raw niyang pagdudahan ng sistema para masigurong walang magiging aberya sa eleksyon. So far, so good. Tina Panganiban Perez, sa Katutok, 24 oras. Patok sa internet ang ilang video ng mga chikiting na nakakaliw kung kumilos. Tulad na lang ng video ng isang batang todo indak sa isang malungkot na kanta. At 2 sanggol na nag-aagawan dun sa tinatawag na pacifier. Naritong pagtutok ni Lea Alvis. Nagharap sa isang matinding laban ang 2 babing ito. Ang pag-aagawa ng pacifier o patupat. Pareho silang ayaw patalo. Hindi naman nagkasakitan ang 2 baby. Ang videong ito mahigit 1 milyong beses nang pinanood sa Yahoo screen. Patok naman sa YouTube ang video ng batang babaeng ito na bigay todo sa pag-indak at pag-e-emote sa breakup song na Somebody That I Used to Know. Animoy performer at nakaka-relate sa lyrics ng kanta. Halos 600,000 beses nang pinanood ang video mula nang i-upload noong nakarang buwan lang. Tila hindi naman malaman ng batang ito kung matutulog siya o kakain ba siya ng ice cream. Kahit pa nayuyuko na sa antok, pilit niya pa rin ninanamnam ang hawak na ice cream.
Porsigido naman ang isang aso na makita ang batang nasa kama sa videong ito. Paulit-ulit ngang tumatalon si Bantay. Tila gustong umakyat ang kama pero bigo siya. Mahigit 1 milyong beses nang pinanood ang videong ito sa YouTube. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Sam Pinto na sorpresa ng muling tanghaling Sexiest Pinay. At 24 Oras at iba pang programa ng GMA at GMA News TV, kinalala sa 2012 US International Film and Video Festival. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras. Occidental Mindoro, sinabunutan ng isang lalaking guro ang kanyang estudyante dahil lang na-late ito sa klase. Dati na rin pala inireklamo ang guro ng pananakit sa isa pang estudyante. Nakatutok si Ian Cruz. Sa videong ito na ipinadala sa U-Scoop ng GMA News, kitang-kita kung paano sabunutan ng lalaking guro ng isang paaralan sa Occidental Mindoro ang isa niyang estudyante. Kwento ng 16 na taong gulang na si Jane, di niya tunay na pangalan. Nagalit si Sir dahil na-late siya sa kanyang klase. Galing pa kasi siya sa pagpapapicture para sa kanilang graduation yearbook. Kakadating ko lang po nun, galing po sa library. Tapos galit na po si Sir. Pagdating ko po nun, hindi ko po in-expect na sasabunutan niya ako. Hiningi niya po sa akin yung iniinom ko, tapos sinaboy niya po sa akin yung laman. Nasundan pa raw ang pananakit kay Jane hanggang sa loob ng classroom. Yung test paper po na sasagutan ko, minudngod niya rin po sa akin yun. Kaklase daw ni Jane ang kumuha ng video gamit ang kanyang cellphone. Noong Marso pa raw nangyari ang insidente, pero hindi raw nagsumbong ang estudyante sa school administration o sa pulis dahil sa takot sa guro at dahil na rin graduating siya noon. Gusto ko po siyang ireklamo kasi natakot po ako noon. Kasi nga po teacher po siya, tapos student lang ako. Gusto ko rin po maaanuhan si Sir ng disciplinary action para dahil dun po sa ginawa niyang pagpapahiya na rin po. Mali din po yung ginawa niyang pagpapahiya sa akin. Kaya tsaka po yung mga ganong gawain po kasi hindi naman po pwedeng gawin ng isang teacher yun. Nang tawagan ng GMA News ang pamunan ng eskwelahan ni Jane, sinabi nilang alam na raw nila ang pangyayaring ito. Kausap na nga raw nila kanina umaga ang ina ni Jane. Dati na rin daw inireklamo ng pananakitang guro ng isa pang estudyante. Hindi rin nila ibinigay ang contact details ng guro. Iniimbestigahan na raw ng eskwelahan ang pangyayari at patuloy sila nakikipag-ugnayan sa DepEd Regional Office. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nasorpresa si Sam Pinto nang siya uli ang mapili bilang Sexiest Pinay ng isang men's magazine ngayong taon. Hindi rin naman nagpahuli sa paseksiyan si Jackie Rice na siya namang cover girl ngayon ng magazine. Makichika kay Aubrey Carampel. Habang nagdi-dinner sa isang restaurant kasama ng kanyang pamilya at manager na si Claire de la Fuente, sinurpresa si Sam Pinto ng mga kinatawan ng FHM Philippines para personal na ibalita na siya ang muling itinanghal na Sexiest Pinay ngayong taon. Mangiyak-ngiyak si Sam pati na ang kanyang mommy. Sobrang surprise ako. This is crazy. Oh my God! Super mixed feeling because akala ko July 1 pa i-announce. Si Sam din ang nanalo last year. Hindi nga raw niya akalain na siya na naman ang mananalo ngayong taon dahil hindi rin basta-basta ang mga nakalaban niya. I was really expecting it because ang daming taling lumalabas na ito number 1, ito number 1. So parang oh my gosh. Pero parang deep inside I was saying, okay, I won't believe that. Ngayon pa lang daw ay sisimula na ni Sam ang paghahanda para sa sexiest party ng magazine sa July 12. Hindi rin nagpahuli sa paseksihan ng bida ng GMA afternoon drama na Kasalanan Bang Ibigin Ka na si Jackie Rice. Na cover girl naman ang July issue ng FHM. Nasa top 7 si Jackie sa ranking ng FHM Sexiest ngayong 2012. Receive it ako. Wow, happy ako doon. Sobrang happy ako doon. Magsa-celebrate tayo. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. And that concludes our Thursday night chikahan. Tutok uli bukas for the hottest showbiz news. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Kinilala sa prestihiyosong US International Film and Video Festival ang
ilang programa ng GMA at GMA News TV. At kabilang sa mga ginawaran ng Certificate for Creative Excellence, ang inyong pinagkakatiwalaang balitaan sa telebisyon, ang 24 oras. Nakatutok si Marisol Mali. Muli na namang pinarangalan ng ilang programa ng GMA Network sa prestigyosong US International Film and Video Festival. Together again na nga po sina Lola Aurelia at Lolo Luis Matias. Wagi ang 24 oras na ginawaran ng Certificate for Creative Excellence para sa ginawa nitong istorya tungkol kay Lola Aurelia na matyagang hinanap ang kanyang nawawalang asawa hanggang sa madamdaming tagpong reunion ng magkabiyak. Maraming salamat po sa mga taong tumutulong sa akin. Hindi nila ako pinabayaan. Unang-una na ang Panginoong Diyos. Makiangat na po yung tuba sa loob. Ikasa ko sa ganito para di ka Ginawaran din ang Certificate for Creative Excellence ang dokumentaryong Gintong Putik ni Cara David sa Eyewitness na tungkol sa batang lumulusong sa malalim na hukay para humanap ng ginto. Wala talagang matatapakan. Wagi rin ang ilang programa ng GMA News TV. Pare-parehong nakakuha ng Certificate for Creative Excellence ang State of the Nation with Jessica Soho para sa coverage ng trahedya ni Sendong, Front Row para sa dokumentaryong Yaman sa Basura at Real Time para sa itinampok nitong Lusong. Ang mga karangalang ito patunay na world-class ang husay ng mga programa ng GMA News and Public Affairs. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.